Hindi ito maha blanca. Ito yung tradisyonal na kakanin na gustong-gusto mong niluluto ng nanay mo nung bata ka pa. Ang sarap pala talaga neto kasi sobrang lambot ng texture niya. Tingnan nyo naman, napaka-creamy niya. Perfect din itong panghanda ngayong holiday season at pwede mo rin siyang pagkakitaan. Tara, umpisa na natin. Kailangan natin dito ng 2 lata ng mais o whole corn kernel. Pwede naman yung cream corn na lang ang bilhin ninyo para hindi nyo na siya kailangang durugin pa. Nag-iwan nga pala ako dito ng konti. Then maglalagay tayo dito ng 2 and 1/2 cup ng gata. Bali ko kumama lang itong ginamit ko. Ayan, i-blend lang natin siya ng mga ilang seconds. Isalin na natin siya sa malinis na bowl. Halu-haluin lang natin siya ng konti. Maglalagay din tayo dito ng 2 and 1/2 cup glutinous rice flour. Ito yung giniling na malagkit. Dahan-dahan lang po yung paglalagay natin habang ito ay nahalo natin. Okay lang naman kung ma-overmix natin siya. Wala namang problema sa pagluluto, hindi kagaya ng puto na maselan. Maglalagay din tayo dito ng 1 cup ng condensed milk. Kung natatamisan po kayo ay pwede po ninyong bawasan. Depende po sa inyong panlasa. Ayan, nilagay ko na rin pala yung tinabi kong mais kanina. Halu-haluin lang natin hanggang sa ito ay mag-combine na lahat. Ayan, isali na natin siya sa kawali. Mas maganda po kung meron kayong non-stick pan. Medyo maliit yung kawali ko pero carry lang. Dahan-dahanin ko na lang ang paghahalo dito. Ayan, sinalang ko na siya sa kalan. Lutuin lang natin siya sa medium to low heat. Kailangan po continuous lang yung paghalo natin dito. Bale, lulutuin pala natin siya ng hanggang 25 minutes. Gumamit na rin pala ako dito ng spatula. Dumidikit na kasi siya sa sandok kaya nahirapan na akong maghalo. At kapag napansin nyo ganito na yung texture niya, ibig sabihin ay luto na ito. Pwede nyo nang patayin ang apoy. Gumamit din pala ako dito ng dahon ng saging. Nag-grease lang ako ng konting oil. Kung wala po kayong dahon ng saging, pwede nyo naman pong i-grease na lang ng oil yung inyong lalagyan para hindi siya dumikit. Ayan, dahil paborito ko ang cheese, kaya ito na lang ang nilagay kong toppings niya. Pero karaniwan talagang nilalagay dito ay latik. At kung umabot ka sa part na to at nagustuhan mo ang ating recipe ngayon, pwede pong pakipusoan ang ating video at mag-comment din po kayo sa baba. At kung taga saan po kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. Yung full recipe po ay lalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Ayan, tikman na natin. Grabe ang lambot niya mga Mars. O tingnan nyo naman yung pinaka-texture niya. Subukan nyo na rin gawin ito. Sigurado ako ulit-ulitin nyo ito. At sigurado ako magugustuhan pa ito ng buong pamilya mo. Shoutout nga pala kina Ma'am Lilia Onato from Hong Kong, Daisy Deracolina from Hilongos Leyte, Joanna Bucadi from Pasig City, Eric Beltran from Lubao, Pampanga, Ramlasyang Tutisison from Lambabanga, Loida Tarukin from Parañaque City, Lenny Lasig Flores from Calauan, Laguna, Maria Alma from Pangasinan, Melanie Celeste from Binondo, Manila, at kay Glory Gavino from Camarines Norte. Maraming salamat po. Bye-bye!